Okay guys, may konti akong idea na isi-share sa inyo about sa mga dumalaga na about sa paglalandi nila. So minsan guys, merong dumalaga na maaga pa lang 4 months naglalandi na. So pag mga ganon, hayaan nyo lang maglandi kahit ilang beses basta umaabot ng 7.5 months pag mga ganon. So meron namang dumalaga na dapat 8 months, 7 months naglalandi na. So tulad nito, 6 months and a half naglandi. Ito 7.5 months tsaka naglandi, unang landi. Ito 6.5 months unang naglandi. So minsan din yung bulba nila, merong yan, kaya pulang-pula yan, magagang maga. So meron ding inahin na kapag naglandi hindi ganyan kamaga. I-compare natin yan tsaka ito. So laki na pinagkakaiba nila. So ito tulad nito, itong inahin na to, pag naglandi ito hindi ganyan mamamaga. Ito parang mamumula lang konti, tapos doon ko lang nalalaman kapag standing heat na, kapag sinakyan ko, tsaka yung kulay ng likido. Yung kung likido nila ay yung puti pa, medyo plain pa siya, so hindi pa po yun, alanganin pa po yun ni Payay. Yung likido nila na medyo hinog na, so napapansin nyo yun guys, magkakaiba yun, yung parang hinog na medyo malapot na. So yun ang pinaka timing na ready na siya AI. So sa mga nagtatanong, may nagtatanong 4 months pa lang yung dumalaga niya naglalandi na. So meron po talagang ganyang inahin, meron ding matagal maglandi. So sa mga 8 months, 9 months hindi pa rin naglandi, so make sure guys na tama yung nutrients na nakukuha nila. Medyo alanganin na po yun, medyo matagal na po yun para sa akin kapag ganong mga buwan edad na paglalandi. So dapat bago mag 7 months, 8 months naglalandi na po talaga ang isang dumalaga. So konting tips para maglandi bago umabot ng 8 months, 6 months magbigay na po ng sisical powder. So malaking tulong po yun. Ang pagbibigay po ng sisical powder everyday 2 teaspoon everyday. So 2 teaspoon, pwedeng 1 teaspoon sa umaga, 1 teaspoon sa hapon. So everyday po yan. Hinihinto lang, ang laming tanong kung kailan hinihinto at pagbibigay sa sisical. So ito yung procedure ko guys sa sisical. Hinihinto ko ang sisical kapag naglandi na ang isang inahin or dumalaga. Hinihinto ko yan. Tapos binabalik ko ang sisical after 7 days na mula pagka EI. So clear po yun guys. So sa buntis naman po, halimbawa na-EI na ng 7 days, mula 7 days start na ako ng sisical uli. So inihinto ko uli yan 100 days buntis. So okay guys, papanood lang ng buo ng video para mas maunawaan at makuha yung procedure ko dito sa pag-inahin. So ang sisical 100 days ini-stop ko. After mga anak 7 days saka ko nagbabalik magbigay ng sisical. So hanggang ano po yan, hanggang nagpapasuso, hanggang sa mawalay, hindi ko po hinihinto yung sisical. Hinihinto ko uli ang sisical kapag naglandi na uli. Then after 7 days mula pagka-EI, balik na uli. So ganun lang ang cycle guys na pagbibigay ng sisical. Dahil ang sisical malaking tulong po yan talaga sa ating mga inahin. So wag niyo isipin yung expenses dahil tipid naman yan, tsaka
Para po yan sa kabutihan ng ating mga alaga. Laking tulong yan para maiwasan yung mga komplikasyon, mummified, lalo na sa backyard. Bihira lang yung nagbabaksin ng anti-parvo. So malaking tulong po ang sisikal. So yun lang guys, kunting idea, pero yun po ay napakalaking halaga sa ating mga alaga. So inulit ko yung paglalandi nila, may iba't ibang itsura ng mga bulba kapag naglandi. Tulad nito, magang-maga, pula. Tapos ito hindi maga pero namumula. Hindi katulad nito na magang-maga. Ito parang normal lang pero may likido na lumalabas. So yun lang guys. Sa ngayon doon lang muna dahil ito ay malapit ng mga anak. Tsaka ito gagawin ko ng video about sa kangkong na inahin na malapit ng mga anak, para magka-idea kayo konti kahit paano, para makatulong po tayo sa ating kapwa backyard hog research. So ayan lang guys, maraming salamat po. Happy farming everyone. God bless.